Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Israel, maraming Pilipinong manggagawa ang apektado. Takot man, kailangan nilang magpatuloy sa trabaho para sa pamilya nila rito sa Pilipinas. At makakausap nga natin ngayon live via Zoom si Inigo Halbay, isang OFW na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Israel. Magandang hapon, Inigo. Welcome sa Arangkada Balita. Kamusta kayo dyan sa Israel ngayon? Magandang hapon po. Yes po, medyo okay lang naman po dito sa Israel, pero yun nga po, nararamdaman din namin dito yung apektado rin po kami sa kalabog, sa alarm, lahat po yan nararamdaman po namin. Okay, Inigo, pwede bang malaman kung nasan ka ngayon dyan sa Israel at anong trabaho mo dyan? Ako po ay isang caregiver, full-time caregiver po. Ako ay nakatira sa Kiryat Ono, malapit lang sa Tel Aviv. Almost siguro kung nakakotse ka, siguro mga 20 minutes away lang siya galing sa Tel Aviv. Inigo, ganito, no? Gano'n ka nakatagal nagtatrabaho dyan? At kumbaga, ito yung mga ganitong kaguluhan. Marami nagsasabi, mga partner ninyo, pag ako nag-i-interview, sinasabi, sanay na sila sa mga ganitong gulo. Ikaw ba, gano'n ka nakatagal dyan? At masasabi mo ba na maraming Pinoy talaga yung sanay na sa mga ganitong klase mga or gulo? Para sa akin, magpipitong taon na po ako dito, halos 7 years na ako dito, sa mga nakaraan na mga naranasan ko kasi simula nung 2023, noong October 7, ngayon medyo kakaiba siya kasi ang kalaban nila ngayon is Iran, medyo iba talaga siya, baga mas malakas talaga siya. At nararamdaman talaga namin na mas malaki talaga yung mga bumabagsak dito ng mga missiles. Nung dati nga, hindi kami talaga tumatakbo doon sa shelter na pinagtataguan namin. Pero ngayon, pumupunta talaga kami doon kasi kung makikita sa balita, pag once po talaga na tinamaan, napakadelikado talaga niya. So kumbaga, kailan yung huling narinig mo na siguro bomba o ingay na atake mula sa Iran na dyan, Inigo? Ngayong umaga lang po, nakarinig po tayo ng napakalakas na alarm, tapos kalabog, talagang ramdam po namin dito sa lugar namin. Kailan yung huling ganyan? Kasi kung, di ba, yung last naman na, na kaaway ng Israel ay yung Hezbollah, no? Dyan. Yes po. No? Ito, ibang superpower. Masasabi ba natin superpower? Ibang kalaban itong Iran eh. Yes po, iba talaga siya. Talagang, kumbaga, yun nga, sinasabi niyo po, medyo superpower talaga siya kung ikukumpara natin sa Kung Hamas, ikukumpara sa Hezbollah, or Hamas. Yes po, iba Oo. talaga siya, iba talaga siya. Pero yun nga, Inigo, nung nagkaroon ba ng gulo with Hamas noon, nagpasya ka bang umuwi noon o hindi? Pero ito, sa pagkakataong ito, sinasabi mo, mukhang mas matindi yung kalaban ng Israel. Gusto mo bang umuwi, bumalik na dito sa Pilipinas o may iiwan ka pa rin dyan? Para sa akin, kung sa decision ko po talaga, para sa ngayon, kaya pa naman nilang i-manage kasi kami mga OFW dito, napakalaki talaga ng tiwala namin sa gobyerno nila. Dahil sa tagal na nilang nai-encounter yung ganitong problema, alam na talaga nila yung gagawin. At hindi pa naman dito talaga nagkikayos talaga, okay pa naman dito, kaya dito pa rin ako, hindi pa rin ako magpapasya. Na talaga yung medyo magulo na talaga, andun na yung panahon talagang uuwi na kami dahil po talaga sa hirap sa buhay sa Pilipinas, napakahirap naman po talaga mag-decide. At yung isa pa talaga ditong problema na hindi nababanggit ng mga ilang OFW dito, sa lahat po, kaalaman po ng lahat, ang pinakarason po talaga dito, bakit hindi kami umuwi ng basta-basta, once po kasi kami mag-exit dito ng for good, hindi na kami pwedeng bumalik Israel. Hindi na. Yun po ang hindi nababanggit. Kahit na may reason kasi may gulo nga, 'di ba? Binobomba na ng Iran ang Israel, 'di ba? Kahit na ganun ang sitwasyon, ay hindi siya pwedeng excuse para bumalik po kayo uli diyan? Hindi po talaga ganun kadali eh. Kung baga magpapaalam ka sa amo mo ngayon, uuwi ka, sino naman magbabantay? Kasi bilang isang caregiver po talaga, full-time live-in caregiver kami. Kung baga nakatira kami sa isang bahay. Kagaya ng inaalagaan ko ngayon, hindi naman siya makalakad, bata siya na galing sa aksidente, hindi man siya makalakad, sino naman ang magbabantay sa kanya? Kaya dalawa lang ang choice mo. Mayroon kang choice ngayon, pwede akong umuwi ngayon, wala naman sila
magagawa kasi right ko yun, pwede ako magsabi sa kanila, uuwi na ako ng Pilipinas at hindi ko na kaya. Wala silang magagawa nun, makikipag-coordinate ka lang. Pero for good na yun. Wala nang balikan yun. At ang magsabi ka ng for good nun, wala na talaga. Single entry lang kami sa Israel. Hindi na kami makakabalik dito. Kumbaga, kahit na ganyan pala ang sitwasyon, kung ako rin ang nasa sitwasyon mo, Mahirap talaga mag-decide. Inigo ang... kasi Mahirap parang uwi na mag-decide. kayo, may bomba na dyan, hindi naman ganun Hindi pala kadali. ganun kadali. Oo. Pero Inigo, ganito, Hindi ko ganun. ikaw nagsasalita ka na sa'yo, medyo okay pa, kaya pa. Pero kamusta yung mga kasamahan mong Pinoy dyan? May mga nakakausap ka rin ba na takot na at gusto na umuwi dito? Meron akong mga dito kasi nagbablog ako. Meron akong mga nakakausap ng mga Pilipino dito na natamaan talaga sila. Meron akong mga Pilipino dito na inilipat na sila ng ibang lugar kasi meron dito malapit sa aming Ramat Gan. Siguro mga 10 minuto lang galing dito sa lugar namin. Kaya medyo nakakatakot yung lugar ko. Tingnan natin yung mga natatamaan. Meron dito talaga napakalapit na sa amin. Wala po talagang safe ditong lugar sa amin. Walang safe. Depende po kung saan tatamaan kasi sila pag nagpalipad sila dito, wala silang sinasabing tatargetin namin to. Wala. Papaulanan kami dito. Swerte ka kung hindi tatama sa lugar mo. Kaya talagang dapat magtago ka talaga agad. Meron dito mga kababayan natin dito mga nag-decide ng umuwi, marirepatriate na sila. Pero yun nga, talagang apektado talaga sila. Well, sige, Inigo, no? Baka may panawagan ka sa mga kababayan natin, yung mga may kamag-anak dito sa Pilipinas, di ba? Oo, nag-aalala. Nag-aalala sa mga kasamahan nila dyan or kamag-anak nila dyan, ano? Ano ba? Para bang business as usual naman dyan? Kumbaga, pwede ka pa rin pumunta sa grocery, pwede kang lumabas, may pasok pa rin, eskwelahan yung mga bata. Kasi pag tinignan mo yung balita, ang iniisip mo parang Magulo talaga. nagtumigil ang buhay eh. Pero ano ba talaga ang sitwasyon dyan? Ang sitwasyon talaga namin dito, yung realidad talaga ng sitwasyon namin dito, yung paglabas talagang kung hindi naman importante, huwag ka munang lumabas kasi para hindi ka na, kung dito lang kami sa loob ng bahay, mabilis ka makapunta sa shelter. Mayroon kasi kami ditong ground floor, yung parang malapit doon sa underground na pwede kaming pumunta doon. Pag nandun ka na sa loob, safe ka na talaga doon. Kaya huwag munang lumabas kung hindi naman talaga mahalaga at importante. Kaya yung amo ko ngayon, cancel lahat yung mga therapy niya, yung mga check-up niya, nasa bahay lang kami. Tapos, yung panawagan ko naman sa Pilipinas na may mga kamag-anak sa Israel, ipag-pray nyo lang na sana tumigil na to. At siyempre, kumustahin nyo rin paminsan-minsan kasi hindi po ganun kadali ang pinagdadaanan ng mga OFW ngayon dito. Minsan talagang may iyak ka na lang sa sobrang takot na hindi mo alam kung anong gagawin mo. At yung isa namang side ngayon, sana din panawagan ko rin sa gobyerno natin, dapat hindi lang ang focus natin ngayong repatriation. Kasi ang repatriate po natin ngayon is napakaliit lang po yun na porsyento ng mga OFW sa Israel. Kumbaga halos 0.% lang yun. Okay. Meron 30,000 po kami dito, halos 30,000. Yan lang po nagpaparepatriate, 50, 100. Kumbaga napakarami pa namin dito na dapat bigyan ng attention, na bigyan yung lalo na yung iba, Opo. na bigyan ng psychological na therapy, tawagan yung iba na parang meron tayong hotline na mabilis tawagan pag mayroong mga problema yung iba. Hindi lang po tayo mag-focus sa repatriation. Kasi napakarami din ng mga kababayan natin na hindi lang po naman pagpa-repatriate ang gusto nila. Okay, naku, maraming salamat Inigo sa alam ko medyo delikado yung sitwasyon dyan ngayon. Pero tinanggap mo pa rin yung aming tawag mula dito sa Arangkada Balita. Mag-ingat kayo po, dyan. maraming salamat din po. At sana matapos Maraming na rin salamat po. Salamat Thank po. you, Mag-ingat so po kayo, much. sir. Maraming salamat po. Thank you.